napakahalaga ang pagpili ng pangungusap. Kahit mga galit na tigre, mga nauulol na aso, may dog whisperer. Merong marunong bumulong ng tamang timpla, tamang volume, tamang tunog, pati galit na mga aso, matitigas sa ulo mga aso na paaamo. Napakahalaga ang pamimili ng salita. Kaya mabuti pa, pagkagalit ka, huwag kang magsasalita eh. Dahil ang laki ng opportunity, chance, na mali ang masabi mo. Nasaktan ka. Ang tendency ng maraming tao, manakit din in return. Pero nasaktan ka, the best is to keep quiet. At pag malamig na yung ulo mo, tsaka mo na lang sasabihin, alam mo, nasaktan ako, na-offend. Kaya sasaktan mo rin siya. Kasi nangyayari na may ginawa siyang mali sa'yo, pero yung sagot mo, mas mali. Ang ending tuloy, kahit siya ang unang gumawa ng mali, ikaw patong sa dulo ay humihingi ng tawad at nagsasorry. Kaya, pag may gumawa ng mali, chance mo na to have the higher moral ground. Ikaw ngayon ang magpapatawad kasi siya ang gumawa ng mali. Maiisip din naman niya yun. Pero ang sagot mo sa ginawa niyang mali ay mali din, mamaya, ikaw na ang hihingi ng tawad at siya na magpapatawad sa'yo kahit siya ang nagsimula ng gulo. It is wise to be quiet. Kaya sabi nila, speech is silver, silence is gold. There are moments when being silent is much more desirable than being eloquent. Proverbs 25:9-10, when you and someone else can't get along, don't gossip about it. Others will find out, and your reputation will then be ruined. May kasamaan ka ng loob, bakit kailangan mo ipamalita sa iba? Naghahanap ka ng kakampi, awa, lahat yun negative ang reflection sa'yo. Nakakahanga yung tao na ang tagal palang may dinadala na gulo, sinasarili lang niya, tapos nalaman mo, hindi siya ang nagbulgar sa'yo, pero hanga ka, hanga naman ako sa taong to, meron pala siyang niloloob lang, hindi na niya inilalabas pa para gumulo. Pero yung taong punta na dito, punta doon, dapo dito, dapo doon, nagdadala ng masasamang balita laban sa kanyang kaaway, wala namang humahanga sa ganong tao. Hindi rin naman yung nagkakaroon ng kakampi. Lumalala lang ang sitwasyon. So kung may kasamaan ka ng loob, kung may sasabihin ka, dapat sa kanya mo lang sabihin at hindi sa iba para umayos. Although, pwede kang merong pwedeng pagsabihan, kung napagkakatiwalaan, have and send ambassadors. Lalo sa culture natin, madalas kailangan mo ng padrino, go-between, meron kang gustong kausapin, hinga ng sorry, magsasorry ka, o gusto mong ipahayag na na-offend ka. When you have a good ambassador, your problem is already half solved. An ambassador is someone who will represent you correctly and faithfully para yung magandang resulta ang mangyari at hindi yung pangit ang lumabas. 1 Samuel 19:4. The next morning, Jonathan reminded Saul about the many good things David had done for him. So itong si Saul, gusto niyang patayin si David, ipinaalala sa kanya ni Jonathan na maraming ginawang mabuti sa iyo si David. 2 Samuel 14:28, Absalom lived in Jerusalem for 2 years without seeing his father. He wanted Joab to talk to David for him. So gusto niyang may mamagitan para magkasundo sila. Pero, tandaan niyo mga kapatid, choose your ambassador very well. Kasi merong mga, sabi mo, kausapin mo naman si ano. Nung kinausap niya, lalong nagalit. Lalong nag-away kayo kasi hindi siya marunong magsalita. O kaya talagang likas siyang intrigera o intrigero na sa pagsasalita niya, pangit ang lumalabas, lalong nagagalit yung kausap niya. Kaya kung kayo ay mapapakiusapang maging ambassador, o kaya meron kayong opportunity without being asked, be a good and a faithful ambassador. Pag may gustong ipasabi sa inyo si A kay B, yung gustong sabihin ni A ang sabihin nyo, hindi yung gusto nyo. Because as ambassador, you should speak for the person you represent, not for yourself. At maraming nagiging gulo dahil nakikialam yung ambassador, tinutwist niya yung message, iniiba niya ang dating, na iba na yung nuance, na iba na yung shade of meaning, hindi na desirable ang naging effect. Kung kayo ay mapakiusapan, mapagtiwala ang mamagitan,
tiyakin yung buti at hindi sama ang magiging bunga ng inyong ministry, ng inyong paglilingkod sa inyong kapwa. And if you want to be at peace with many people, always be ready to make peace offerings. Magbigay ka ng mumunting bagay na thoughtful, ma-appreciate, o kailangan ng tao, malakas yun na magpahupa ng galit. Sabi nga ng Proverbs 21:14, a secret bribe will save you from someone's fierce anger. Kailangan marunong ka magpadulas. Marunong ka magregalo. This is not to corrupt justices. Yan ang masamang bribe. Nagpa-bribe ka para yung case mo, masama ka, ikaw manalo. Yan ang masamang bribe. Pero yung medyo mabagal-bagal at napakabagal nung clerk, inabutan mo ng butong pakwan, bumilis, hindi na masama. Na-motivate siya dahil ginanahan siya. Hindi lahat ng uri ng pagbibigay ng ganito ay masama. Masama ang bribe if it distorts justice. If it gives you a bad and an edge that is not justifiable. But if it's only to motivate people to be nice, to be kind, to be quicker, to be more industrious, it helps you. Proverbs 17:8, a bribe works miracles like a magic charm that brings good luck. So yung taong marunong magregalo, marunong mag-abot, marunong mag-tip, marunong magpasaya ng kapwa, usually, pinapasaya din siya. At kung gusto niyo ng very good service sa isang restaurant, siyempre dapat nagtitip kayo. Pero kung nagtip kayo ngayon dahil paalis na kayo, ang good service niyo, next visit pa. Kaya kung gusto niyo ng good service, this visit, nagsisimula pa lang kayong umorder, ibigay niyo na ang tip. Ito ang para sa'yo. Binigyan mo ba naman ng 15,000? Talaga siguro pinatayo niya lahat ng tao at ikaw lamang ang pinaupo doon. Pinipedicure ka pa habang nagsosopas ka. Mag-abot ka agad. Money talks, and when it does, people listen. Masama ba naman magbigay ka ng tip sa mga waiter na ang liliit ng sweldo? Walang inaantay yung asawa ng pag-uwi, kundi magkano ang natip mo ngayon? So bukas baka kapasal yung pamilya dahil maraming natip. So it's not wrong. Masama lang yung ito tip. Kumupit ka pa sa kusina, dagdagan mo yung take out ko. O iba na yon. Iba siyempre marunong ka magpagana, marunong ka magregalo. Akala nung iba mali yun eh. Mali lang yon pag itutuwid mo yung liko. Kukuha ka ng undue advantage to twist justice. So make peace offerings. And remember, if you want peace in life, pay. May utang ka, bayaran mo, tatahimik ang buhay mo. Meron kang gustong ma-enjoy, bayaran mo. Hindi mo kayang bayaran, magtiis ka, huwag kang mong enjoyin. But don't get free lunch. There is no such thing. Dapat willing kang magbayad. Bayaran mo ng pera, bayaran mo ng services, bayaran mo ng ibang bagay, pero dapat marunong ka magsukli. Huwag kang laging libre at nagpapalibre. And kung merong may utang sa'yo, hindi ko naman ikamamatay na hindi singilin, ayaw niya magbayad o hindi na niya kaya magbayad, don't collect anymore para tumahimik ang buhay. At pwede mong sabihin, alam mo, hindi na kita sisingilin, so huwag mo na akong iwasan. Kasi kahit naman singil ka ng singil, hindi ka rin nakakasingil, nagagalit ka, nagagalit siya sa'yo, wala ka rin namang napala, sayang naman yung galit mo. So patawarin mo na. Rebuild damaged friendships. One of the few things that you can never make is to make old friends. You can make new friends, but you cannot make old friends. So napakalaking kamalian to turn old friends into enemies. At napakalaking sayang pag pinayagan mo na ang isang old friend maging enemy mo dahil siya ang nagalit sa'yo, tapos hindi mo sinuyo, hindi mo kinausap. Today, you can make a new friend, pero today ba makakagawa ka ng 30-year-old friendship? No. You can only lose it, but you cannot make it. Kaya ang old friends, pinapahalagahan. Hindi ka makakaimbento ng old friend. Ibabalik mo ang panahon. Yung iba, kulang na kulang sa katinoan.
yung mga matatanda at dati ng kaibigan, yun pa ang inaaway. May pinagsamahan kayo, kilala nyo ng mga ugali ng isa't isa. Doon ka palalayo ang loob, lugi ka. Kailangan pahalagan mo ang old friends. Because life is better with friends. Proverbs 18:24, a true friend is closer than your own family. So do not lose a friend and do not let a friend become an enemy. Dahil yung katotohanan na sinasabi, your best friend could be your worst enemy. Yan ang nakakalam ng lahat ng lihim mo. Pag yan ang nagalit sa'yo, logi ka. So dapat pinapahalagahan mo ang isa't isa. Life is worse with enemies. Better with friends, worse with enemies. You are better off without enemies. And if you have an enemy and you really like to be a winner, the best way to win over an enemy is to turn him into a friend. Dun ka lang nanalo sa kaaway pag naging kaibigan mo siya. Pero nasaktan mo siya, nasunog mo yung bahay niya, nabaril mo yung asawa niya, sa palagay mo panalo ka doon? Sa palagay mo hindi siya maghihigante? O siya ang sinira mo, sa palagay mo walang mahal sa buhay yun na maghihiganti para sa kanya? Ang isang kaaway na hindi mo nagiging kaibigan is a great loss. So para ka magtagumpay at para ka magsaya, magdiwang, pag lang ang dati mong kaibigan ay dati mong kaaway ay naging kaibigan mo na. O at least, hindi mo na siya kaaway. Kaya ang sabi ni Jesus, love your enemies. Sa palagay nyo, ipinapadehado tayo ni Jesus kaya sinasabi niyang love your enemies? No, Jesus wants you to be a winner. Because when you love your enemies, the natural tendency is for them to love you back. It might take some time and a lot of investment, but it can happen. And only when your former enemy loves you now and is your friend will you really be victorious. Doon palang tunay ang tagumpay. Peace is important. We don't want enemies. Kaya merong isa tayong project na pinakamabilis itong gumawa ng enemies. Next to pangungutang na hindi pagbabayad, pagdaldal ng mga walang katuturan, pagsasalita ng mga masakit, o pagbubulgar ng mga sikreto. Diyan tayo nagkakaroon ng mga kaaway. Proverbs 21:23, watching what you say can save you a lot of trouble. Maraming tao nagkabuhol-buhol ang buhay, nahalagay sa gusot at sa gulo dahil sobrang matabil. Sobrang mabilis magsalita, nagbubulgar ng mga sikreto, nangaaway ng mga tao, nananakit ng damdamin, gulo ang iuwi niyan sa buhay. So do not make enemies with bad words. Instead, make friends with good words. Choose your words. Psalm 34:14, do good instead of evil and try to live at peace. Sandali lang ang buhay. Pag nabuhay ka ng 60, 1/3 of that, tulog ka. So 40 na lang ang natira na years, nagising ka. Tapos may kaaway ka pa. Sayang ang panahon. Sayang ang energy. Pag may nakasakay ka sa jeep na nakaaway mo, hindi kayo nagtitingin na nakakapanigas yata ng leeg yung ayaw mo siyang makita. Nagkita kayo sa isang okasyon, gusto mo nang umalis agad, ang hirap ng damdamin mo. Sayang ang okasyon. Alisin ang mga kaaway sa buhay. Kung hindi natin sila kayang gawing kaibigan, at least alisin ang pagiging kaaway. Coexist. Pero kung kaya mo pang gawing kaibigan because you know how to give gifts, you know how to say good words, and you know how to be sincere and be kind and loving, then your life will be sweeter and nicer. Kahit anong gawin natin, gumawa ka ng kaaway, gumawa ka ng kaibigan, sandali lang ang oras natin sa mundo. It is nicer kung friends ang mga nakapaligid sa atin, or at least hindi enemies. Sabi ni Jesus, I came that you might have life and have it to the full. And one of the secrets, of course, is being loved by others and loving others, because life becomes infinitely nicer and better when there is love or at least goodwill going around. Dear Lord, teach us to be agents of peace. Turuan niyo kami, Panginoon, na suriin ang mga sarili namin, makita namin kung
ano sa mga pananalita, gawi, asal namin ang lumilikha ng kaaway. At ito'y maituwid namin, maitama. Ipakita nyo rin ang mga pamamaraan namin na mabuti, nakagagawa ng mga kaibigan, napapamahal kami sa kapwa, at nang ito'y lalo namin ma-develop. Mga anak nyo kami, O Diyos, we should be agents of peace. We must be loving, and because you love us, you want us to get loved as well. So teach us to be lovable. Teach us to watch our tongues, our lifestyles, so that we will have more friends and less enemies. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, i-apply agad sa ating mga pamilya, sa inyong workplace, sa inyong mga kaibigan, and then to your greater and bigger community. Dear Lord, while your people are silent before you for a while, give everyone wisdom to apply these powerful truths in everyone's daily life.